Mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyong pong lingkod Pastor EJ at nasa Devotion 37 po tayo. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren, Open Doors, at ang topic po natin is Finding the Power to Change. Sa Romans chapter 7 verse 24 to 25, I've tried everything and nothing helps. I'm at the end of my rope. Is there no one who can do anything for me? The answer, thank God that Jesus Christ can and does. Sa Tagalog po, sa Roma, Kabanata 7, talata 24 hanggang 25. Kahabag-habag ang kalagayan ko, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos, pamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos. Finding the Power to Change. Ang subtitle po nating devotion is gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kaya minsan sinusubukan po natin na magbago sa ating sariling pamamaraan, pero bigo po tayo. Pero merong iba na napapagtagumpayan niya po yung sarili niya na magbago sa magitan ng mga bagay na pinipili niya, na halimbawa ng mga advice ng mga aklat na nababasa niya o yung mga tao na nakaka-influensya sa kanya na pinapanood niya. Maaaring ito'y nagbigay sa kanya ng inspirasyon at nabago yung kanyang buhay, pero hindi ito magtatagal. O kaya yung mga bagay na gusto nating lumipat ng ibang lugar dahil mga bad influence yung mga kabarkada natin, gusto natin magbago ng kaibigan, umiwas, yung mga bagay po na ganyan, yung mga paraan. Pero alam niyo po ba that our number one enemy is ourselves? Our greatest enemy is not the people, or hindi po yung biyanan natin o yung asawa natin, kundi yung sarili po natin. Kaya direct to the point yung sagot ni Apostle Paul, kasi mismo si Apostle Paul na nakapagtayo ng maraming iglesia, nakapangaral ng mabuting balita nung panahon niya, at dahil sa kanya ay naisulat po yung mga epistles. Wala po tayong pag-aaralan kung hindi ginamit ng Panginoon si Apostle Paul, pero maaaring gumamit ng ibang tao ang Panginoon kung ayaw ni Apostle Paul. Sa madaling sabi po ay aminado siya na hindi niya kayang pagtagumpayan ang kanyang sarili. At ang sagot ay pwede lang tayo maging matagumpay sa ating sarili kung kikilalanin natin si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, dahil siya lang yung may power. Kasi ito po yung topic natin, finding the power to change. Gusto po ba natin magbago na maglalas pang walang hanggan? Ang Panginoon lang ang may kakayahan po niya na baguhin po tayo, kasi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sino mo nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya'y bago na. So si Jesus po, hindi po yung reliyon ang binanggit doon, hindi yung paggawa ng mabuti o yung mga tao o yung mga bagay o lugar o anuman na sinusubukan po ng sanlibutan na baguhin dahil hindi nila kinikilala ang Panginoon. Kaya napakahalaga po nito na kaya nga po ibinigay ang tagapagligtas sa ating Panginoon, dahil kailangan natin ng tagapagligtas sa ating sarili. You need a savior to save yourself. Ulitin ko po, you need a savior to save yourself. Kasi yan po yung number one na kalaban po natin, sarili natin. Sa ayaw at sa gusto po natin ay makasanlibutan po tayo hanggat nasa flesh po tayo, nabubuhay tayo dito sa daigdig nito. Patuloy pa rin tayo magkakamali at magkakasala, makaka-offend, at babalik sa dating bisyo po natin unless natanggapin po natin si Jesus, kilalanin natin siya bilang ating personal na Panginoon tagapagligtas. Kahit napaka-religyoso ng isang tao, maaaring hindi makabasag ng pinggan pag nasa loob ng church, pero paglabas, nako, doon po lumalabas yung tunay na ugali. Dahil hindi nga po pwedeng magbago sa atin ng reliyon, at sino mang leader ng iglesia o ng simbahan ay hindi tayo pwedeng baguhin po niya. Ito po'y personal, at kailangan po natin ng personal na tagapagligtas. Kaya ang power po na yan, kung hahanapin po natin sa ibang bagay, ay hindi yan makakatulong sa atin. Pansamantala lang, pero ang Panginoong Hesus lang, sabi po ni Apostle Paul, ang pwedeng tumulong po sa atin, magbigay sa atin ng bagong pagkatao. Pansinin niyo po yung sinabi sa Bible, bago ka nang nilalang pag nakipag-isa ka kay Jesus.
Kaya hindi rin yung pag-aasawa po ang makapagpapabago sa atin. Katwiran po ng mga nag-aasawa eh. Gusto ko na mag-asawa para mabago na yung buhay ko, para hindi na ako magbabarkata, hindi na ako magbababae, hindi na ako magbipisyo, at itutuon ko na lang yung pansin ko sa pagmamahal sa aking asawa at pag-aalaga ng aking mga anak. Hindi po totoo yun. Lalabas at lalabas pa rin ang ating tunay na kulay pag nagtagal na. Nasawa ka na sa asawa mo, napagod ka na sa pag-aalaga ng anak mo, ay yung sarili pa rin natin ang masusunod. Matatalo pa rin tayo ng ating sarili. Pansinin nyo po, yung mga kapag yung sa YouTube po, sa Facebook, yung salamin, tinapat po dun sa mga hayop. Kinakalaban nila yung sarili nila. Halimbawa, yung manok, tapatan nyo po ng salamin yan. Sasabungin niya yung sarili niya at wala pong mananalo doon. Ganon din po tayo, parang nakaharap tayo sa salamin nakikipag-boxing tayo o sa anino natin nakikipagsuntukan tayo wala pong mananalo. Kailangan po natin ng tagapagligtas, kaya bumaba po si Jesus, nagkatawang tao siya dahil hindi natin kayang iligtas sa ating sarili. Kung gusto mong totoong mabago, magpatulong po tayo sa Panginoon. Siya po maggagabay sa atin, yung kanyang espiritu. Tulungan po tayo, papaliwanag sa atin ng Panginoon yung mga practical na bagay na nasusulat sa Bible na hindi natin dati maunawaan kahit anong pakikinig natin na magagaling magpaliwanag ng Bible, magagaling mag-debate. Pero unless nakilalanin po natin si Jesus na Panginoon tagapagligtas, hindi po natin maunawaan niya. Maaaring gumaling po tayo sa Bible, makipagdebate. Pero ang kaalaman po sa Biblia ay kahit po si Satan magaling din sa Bible. Tinukso nga niya si Jesus tungkol sa salita ng Diyos. Kaya hindi yan pagalingan po sa Bible. Para baguhin ang sarili mo, hindi ka kailangan maging scholar ng Bible, although maganda kung magaling kang mag-aral ng Biblia, pero ang importante po dyan ay magpapasakop ka at magpapakumbaba sa Panginoon na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kailangan mo ng gabay ng Panginoong Jesus. Kaya the only way to experience lasting change is believing in Jesus as your Savior. He provides the power you need to become who God created you to be. Kaya mga kapatid, ang pakikibaka po natin, tandaan natin ay hindi sa laman. Marami pong delikang Diyos na hindi natin nakikita kundi sa Espiritu na nakaka-impluensya po sa atin, na ginagamit ng kaaway sa ating pang-araw-araw. Kaya ang pakikibaka rin po dito ay spiritual battle. Lumapit po tayo sa Panginoon at huwag gayaan po natin na patuloy tayong talunin ang ating mga sarili, ang ating makamundong mga bagay na lust of the flesh, lust of the eyes, mga bagay na against sa Espiritu ng Panginoon. Papastor ka man, malaibo ka man, o pangkaraniwang tao, member ng church, hindi mo kayang pagtagumpayan sarili mo sa lahat ng bagay na yan. Tanging si Jesus lang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para baguhin ang ating sarili. Palain po tayo ng Panginoon.